pagkaudto po, pagkaaga asin pagkabanggisin ng boss. Yan po ang pagbatikan sa tuya na programang Pulis Kasanggayahan in Focus. Dahil po mga live po kita na nahihiling sa Facebook page kan Bicol TV Sorsogon. Siring man po minsan nagpapatag kita duman sa page kan Sorsogon PPO. Kaya worldwide web www so iba-iba ng oras kaya arog po kayan 3-in-1 ang satuya po na pagbati digdi po sa satuya na programa na nahihiling po nindo sa Bicol TV asin sa page po ninda kung saan ang satuya na programa nagkakaigwa kita nin mga kaibahan na nagtataon nin mga impormasyon hali man po sa sainda na mga areas of responsibility. Manlain-lain na mga police stations as in unit ang sa tuya po na nakakaibahan kung saan nagtatao sila din sa indang mga information manunungod sa indang mga accomplishments as in mga programa, mga activities na mga giniribo or gigibuhon pa sa mga masunod na aldaw. Ang sa tuya po na programa hatod sa Indocan Sorsogon Police Provincial Office sa pamamayo po kan sa tuyang Provincial Director si Police Colonel Alex C. Daniel na nagmamati nin Happy Valentine's Day sa Indo po gabos. Sabi niya, wishing everyone a safe and love-filled Valentine's Day. Let's spread love and kindness in our communities today and every day. Yan po, hali po sa tuya na Provincial Director si Police Colonel Alex C. Daniel. Ano po? Talagang magayunon ang pagsabat kan sa tuya po na Pulis Kasanggayahan. Kasubag po na pagkaaga mismo sarong mini concert ang sa Gibo kan sa tuya na mga kaibahan na mga kapulisan na miyembros kan Sorsogon PPO Band siring man ang First PMFC Band sa pangingenot kan sa inda po mismo na Force Commander si Police Lieutenant Colonel Jose Rick de la Peña. Matibayon gitara asin magkanta si sir asin ang saya po ng mga pag-iriba. Siring man po ang Sorsogon PPO Band mga matitibayon na mga parakanta asin mga nagtutugtog ng mga musical instruments. Yan po ang talento kan sa tuya ng mga Pulis Kasanggayahan. Sa inda po na pigharana ang sa tuya ng mga kababayan diyan po sa tapat ni Cam Salvador C. Escudero Sr. Nag-aaragi na mga babae man o lalaki may edad man o medyo may edad talagang napapangisi, napapaugman niya to, napagmakan sa tuya ng mga kapulisan na nagtarao nin mga hugis puso na garong burak-burak balon basta hugis puso na simbolo kan Valentine's Day siring man mga burak asin may nahilingan ni ako kasubago habang nagkakanta ang sa tuyang pulis na sarong babae na pulis na singer may nagpundo na nakamotor may dara na burak siya ang tinawan ito na nagkakanta magayon na pag gesture kan pag celebrar kan aldaw nin mga puso sabi ko kasabago aldaw sa nanin mga puso ding aldaw nin baga or atay ngaya aldaw nin mga atay talagang aldaw nin puso ang pigse-celebrar. So yan po ang nangyari kasabago na diyan po sa tapat kan Camp Salvador C. Escudero. Naging naging maugmaman talaga ang mga nagkatarawan kay ito ng mga burak asin hugis puso na simbolo nin Valentine's Day at tinao kan sa tuya na mga Pulis Kasanggayahan. Sa paagi nga ni habang nagkakarantasinda minsan nagpapara ang mga mga tricycle na tinatawan ni na burak o puso-puso na garubalon ito na puso-puso. So magayunon ang sa tuyang pagselebrar ni na Valentine's Day. Sa panginginit po yan sa tuya po na Provincial Director si Police Colonel Alex C. Daniel na sana sa mga maabot niya to na programa makasabay ta sa siya sa tuya na programa
kansaro nga ni talaga siya na nag-unabi sa kuya na masabay siya sa sarong programa niya to sa radyo. So nagsabay po siya bilang co-anchor niya to, co-host niya to, ano. So pag retiro ko, siya na daang masalida sa kuya na anchor. Next year baka hanggang Pebrero na lang kita na ako ang magiging anchor nindo sa tuyo ng mga programa, no. Nag-file na ako retirement. Sige. Sa satuya na programa ngo niyan, igwa kita ki walo na magtataonin mga impormasyon hali sa inda ng mga areas of responsibility. Ramon taman kung may mga naging gimmick man pakulo sinda programa kasubago na pagkaaga o hanggang dyan na banggi sa pagsabat or sa pagselebrar kay ini po na aldaw nin mga puso. Inutun ta ang sa tuya po na Chief of Police mismo sa Castilla Municipal Police Station para man sa inda po ng mga impormasyon. Sir. Sa ating lahat at sa ating lalong-lalo na po sa mga nanonood, magandang hapon. So ako po pala si Police Major John Angelo Romeroso, the Chief of Police of Castilla Municipal Police Station. So para naman po sa mga kaganapan po sa aming lugar, tayo po ay marami-rami pong naisagawang operasyon po laban po sa mga illegal na gawain na kung saan nga po is meron nito pong simula po January hanggang February, meron po tayong naisagawang bypass operation po kung saan nga po may nahuli po tayong isang individual. And against para naman po sa kampanya po natin against illegal gambling, meron naman po tayong dalawang operasyon na sinagawa kung saan nga po is tatlo po na individual ang ating naaresto. Okay po, and meron din po tayong naaresto na nag-violate po ng municipal ordinance po ng number 006 or yung against illegal fishing. And sa kampanya naman po against wanted person, may nahuli po tayong 5 individual na na-accuse po ng iba't ibang kaso po. Okay po. And since ngayon po election, pinagting po din natin yung ating kampanya against loose firearm. Kung saan nga po is matagumpay po natin na napa-turnover po ang isang individual ng kanyang loose firearm. And para naman po sa mga aktibidad ngayong Pebrero sa Castilla is nagsagawa po tayo ng noong February 11 ng Unity Walk and Peace Covenant signing. Kung saan nga po yung mga leader po ng iba't ibang agency and kasama na po yung mga tumatakbo po ngayong election is nanumpa po para po mas maging tahimik po ang maging election po dito sa bayan ng Castilla. And yung ngayong February din po is ngayon po since ngayon po is Valentine's Day, katuwang po natin ng Pi Sigma Fraternity, nagsagawa po tayo ng aktibidad kung saan po yung natawag na handog ng kapatiran sa araw ng mga puso. So may mga ano po tayo, yung mga senior citizen, sila po yung binigyan natin ng kasiyahan ngayong pong Valentine's Day. And para po sa mga incoming activities naman po sa amin, meron po tayong upcoming na lecture po na para po sa kabataan kontra kriminalidad. So may seminar po dyan. So kung saan nga po ito po nung February 1 is nilaunching po ng ating probinsya. And tuloy-tuloy pa rin po yung mga ibang activities natin, tulad po ng mga police visibility na ginagawa po natin. Saan nga po ang ating pong provincial director is ang initiative niya po na programa, yung pong time deployment po kung saan po mas pinaigting po natin yung mga police visibility po natin sa ating mga lugar. So yun lang po. So nabanggit ni Sir ang covenant signing na noong nakaraang February 11 nagkaroon sila ng covenant signing kung saan mga kabarangay
naimbita ninda ang mga local candidates para po duman sa pagsisiguro pakikisumaro ninda na magkaigwanin matrangkilo asin honesto asin matuninong na eleksyon sa maabot na Mayo sa satuya na probinsya. Bako lamang po ang Castilla ang nagsagibo na kay ini na covenant signing, unity walk, siring man kan nakaagi na petsa 11 ang arang po ang Santa Magdalena nagibo naman nagkondukta naman kay arog kay na aktibidad siring man ang bulan petsa 10 pa asin ang Sorsogon City kay ribahan ang Sorsogon sa Sorsogon Police Provincial Office sa pamamayukan sa tuyat na Provincial Director si Police Colonel Alex C. Daniel nagkaigwa naman po kay ni na pigapod na covenant signing solidarity walk interfaith rally kung saan inimbitahan ta ang mga election officers kan mga iba-ibang munisipyo asin syudad pero digdi sa PPO inimbitahan ta si Attorney Calixto Aquino ang election supervisor sa probinsya ng Sorsogon kung saan sabi ni Attorney Calixto na pighikayat niya talaga ang publiko na magboto nin wisely, vote wisely, sabi niya. Asin siring man ang sa iya na pagirumdom ang pagsunod kan sa tuwid ng mga kandidato sa papadukot baga o pagdi-display kay ito sa nasa indan ng mga campaign materials duman mismo sa mga designated na area na pwede po ninda pagpadukutan o pagbugtakan kay ito ng mga campaign materials ninda. Ano po? So, pagkatapos nga ni po kay ito na petsa 11 na programa, nagkaigwaman po sinda ni na Operation Baklas na. Ang February 11 baga, ang pagpuon ini kan campaign period kan national level sa mga kandidato sa national nagpuunan sa inda na kampanya kan petsa 11 ang mga senador asin mga nasa party list so yan po ang abangan ta digdi sa tuwi na probinsya ang lokal na pagkampanya na mga Marso pa so yan po ang abangan ta naman sa tuya na area so pasiring kita sa namatuno sa Chief of Police mismo kan Castilla si Police Major John Romeroso. Pasiring naman kita sa Sarupanyato na lugar ang Huban Municipal Police Station. Magandang hapon po sa lahat ng sumusubaybay sa ating programang Police Kasanggayahan in Focus. Ako po si Police Captain Gerson Recuenco, ang officer in charge ng Huban Municipal Police Station. Magmula po nung February 1 to date, meron po tayong 2 other wanted person na naaresto. Meron din po tayong isang illegal fishing. At dun po sa programa natin na Revitalize Katok para masiguro natin ang kaligtasan at kapayapaan sa eleksyon, meron po tayong 2 firearms na na-turn in sa ating istasyon. Maliban po doon, regular po ang pagkakandak natin ng COMELEC checkpoint 1 beses sa isang araw at 2 beses din po ang dictated checkpoint natin. Kanina po dahil sa araw ng mga puso, habang nagkandak tayo ng dictated checkpoint, namigay din po ng tsokolate at bulaklak yung ating mga personnel sa mga commuters. Kahit papano sa maliit na gesture o pagpapakita ng kapayapaan at pagmamahal, nakapag-ukit tayo ng konting ngiti sa mga pisngi ng ating mga commuters kahit medyo malayo yung biyahe nila. Dahil dun sa activity natin, napasaya natin sila ng konti. Opo. Tsokolate at bulaklak po. Opo. Maliban din po yun, nagkaroon na rin po tayo ng ng Oplan Baklas. Yun nga po yun sa national level. Kasama natin yung COMELEC at saka yung DPWH para linisin po at tanggalin, baklasin yung mga streamers at
campaign materials ng mga national level na wala doon sa i-designate na place para paglagyan po ng kanilang mga campaign materials. Okay, oo po. So ano sa pagbabaklas, sir? Kasama kayo sa pagbabaklas or security lang? Security link po yung natin yung mga personnel natin. Yung nagbaklas po talaga yung mga tauhan po ng mga taga DPWH. Sa DPWH at saka yung sa COMELEC. Opo. So maliban dito, sir, sa naging activity nyo kanina during the celebration sa Araw ng Mga Puso, meron pa po tayong mga future activities diyan po sa Huban. Sa mga residente po at yung sa kandidato po at sa lahat ng empleyado po ng local government unit ng Huban, pinapaalam ko po na sa darating na Lunes, February 17, naka-schedule po yung ating peace rally and covenant signing. Sana po dumala po kayo diyon at isa po itong napakahalagang okasyon para maipakita natin ang ating pagsasamahan, pagkooperasyon at suporta para magkaroon po tayo ng matiwasay, mapayapa at maayos na eleksyon. Yan talaga ang sa tuya po ng katuyuhan, mga kabarangay, ang pag-asam niya to na magkaigwa kita ni matrangkilo, honesto, asin malinig na eleksyon digdi po sa satuya na probinsya. Wala nga ang Huban nga ni Palan masagibon man ni na covenant signing na kaparehas ka na giniribo na kan ibang mga police station asin mga COMELEC election officer nila nagkatuwang asin iba pang mga stakeholders nagkasararo para sa pangapudan na magkaigwa ni na magayon na resulta ang sa tuya po na gigibuhon na eleksyon ngunya na taon na sa bulan ni Mayo ngunya na 2025 national and local elections digdi po sa satuya na probinsya, ang satuyang Padabang probinsya ni Sorsogon. Sige po, kung may idadagdag pa si sir o diyan po sa Huban. Opo, yun na lang po. Sana po suportahan po natin at ipakita natin ang pagmamalasakit sa ating komunidad kasi yun naman po ang obligasyon po natin lahat, hindi lang po yung kapulisan kundi may contribution din po yung ating community, mga residente para sa pagkakaroon po ng mapayapa, maayos at honest na eleksyon. Maraming salamat po. Thank you very much po kay Police Captain Gerson Recuenco, ang Chief of Police ng Huban Municipal Police Station. Ngunyan mga kabarangay, pasiring naman po kita sa tuya pa na sarong kaibahan, hali po dyan sa Kasiguran Municipal Police Station. Diyos maray po na hapon po sa nakantabi ko sa programa. Sa mga PCO po na nakapindot mo gid ang mic. Sa mga PCO po na anion mga karopod ko, Diyos maray na hapon po mga sir, ma'am. Sa kapwa ko po PNCO na anion man, Diyos maray na hapon. In behalf po sa Kasiguran MPS, sa panginginot po sa Samuyang Mahigoso na COP, Police Major Marmy Partingka. Ako po si Police Corporal Erwin Clemente, Assistant PCAD PNCO San Kasiguran MPS. Anion po para maghatod nin update manungod sa Samuyang mga accomplishment po simula po sa Pebrero, nagkaugwa po kami sin accomplishment sa illegal gambling po sa Sacleo, PD16 Auto na nagresulta po sa pag-aresto po sa duwang persona. San February 12 naman po, added wanted person po by virtue of warrant of arrest. So manungod naman po sa muyang mga aktibidades, continuous pa rin po ang pagkandak misin police visibility, barangay visitation, school visitation, badak meeting. Ini po ingigibo mi para po maaraman mi po kung ano po mga issues and concern po sa tuyang mga barangay na kung sa inaram tayo ni ang mga issues and concern nila na kung paano makatabang po sa tuyang mga kapulisan po
Opo, opo. May mga iba pa kita na ano na activities. Parehas ka nakasubago. May mga naging activities ang ibang mga police station. Sabi nga ni mga pakulo kaya ini na ano na Valentine's Day. Ano ang naging activity nito kasubago? Ang naging activity po san kasiguran po kanina, no? Para sa man po san sinabi kanina ni Sir Recuenco na kung saan ang mga personnel po san kasiguran ng PS na habang nagkanda po kami sin police visibility kanina sa market, sa kunindiin, sa terminal, kumbaga naghatag man po kami sin flowers and chocolates po sa mga sa mga residente na para may pakita po sa na lailang Valentine's para may pakita tang pagpadaba po sa inda, no. Talagang ang mga kapulisan, ang mga pulis kasanggayahan, mga kabarangay, talagang lovable, expressive tao o magpahiling talaga nin pagkamuot sa kapwa. Ang parehas nga ni kan mga naging activities niya to kasubag o magayonon sa iba-iba na mga police station igwaman populan mga arog iyan na giniribusinda. Nagpaugma lamang kan sa tuya ng mga kababayan. Ano po? May daragdag ka pa partner diyan sa kasiguran? Sa March 15 po kasiguran magkakuga po sin Solidarity Pact signing po, no. Sa pitsa sa March 15 po ini gigibuon sa kasiguran po. So parehas kan huban abangan man po ang kasiguran sa mga maabot na aldaw sa pagsasagibo kaini ng mga covenant peace covenant signing para sa paglaom ngani na magkaigwa kita nin matuninong onesto asin malinig na eleksyon digdi po sa tuya na probinsya. Sige partner, pasiring na kita sa saro pa niya to na kaibahan ali po dyan sa Bulusan Municipal Police Station. So good afternoon po sa lahat. So sa Intiro Gabos, sa mga netizens natin na nakikinig or nanonood sa Facebook live at sa ating mga kasamahan dito, mga PCFs namin at sa kapwa PNCF. So ako po si Police Chief Master Sergeant Christopher Hitana and Police Community Affairs Development personnel sa Bulusan Municipal Police Station. So sa pangaran po kan sa amuya na officer in charge si Police Captain James Dinita, yaon po ako kay Bahan Sira para maghatagsin mga accomplishment, operational accomplishment, PCR para sa ngunya na oras. So sa Bulusan Municipal Police Station po, para sa operational accomplishment, nagkaigwa po arrested kami sa illegal logging sa nakaagi na February 2. And sa January 28 man po, nagkaigwa kami warrantless arrest sa kasong attempted murder with direct assault. And sa Comelec operation naman po namin, checkpoint, ongoing naman po. And ini-implementar po namin ang municipal ordinance dahil wala pa kaming sa LTO. Dahil ongoing process pa yung tatlong pensyon namin para paging deputized sa LTO. So, nung sa PCR and community affairs activities naman po namin, noong February 11 po dinaos nga po yung Solidarity Pact, Unit Walk, Interfaith Rally, and Peace Covenant signing. So, katuwag natin dito yung mga local agencies, so Comelec, so yung MLGO, mga local candidates, local parties, and in-emphasize dito yung pagkakaroon ng magandang papasinaya ng sa Comelec, lalo na yung pag-implementa ng peaceful, honest, and credible election. And isa pa po, noong February 1 nga po, isa ang Bulusan Municipal Police Station, Pigat PNCO, and OIC sa nag-attend ng kabataan kontra kriminalidad dito sa Sorsogon National Government Center. So magandang platform ito para at least ma-mobilize natin yung mga youth sector natin para sa pagpapaigting ng kampanya natin sa PASIOR din, sa anti-illegal drugs at saka sa anti-terrorism. And more importantly, yung maging responsible
youth leaders sila sa kanilang respective localities. And isa pa po, regular naman po yung pagkandak namin ng BADAC meeting sa bawat barangays para at least continuous yung implementation natin ng mga activities in line with sa barangay drug clearing program natin. And nag-attend din ang ating personnel noong February 6 ng local health board na pinasinayaan ng ating municipal health office. And isang topic dito yung pag-implementar ng ating community-based drug rehabilitation program sa ating mga PWODs, sa mga surrender natin. Lalo yung mga ongoing or for enrollment sa ating balay silangan. And isa pa po, continuous din po yung Monday attendance natin sa flag racing sa school, and after that, nag-conduct po tayo ng Upland Best. So, ito, katuwang natin ang FJGAD PNCOs. And isa pa po, continuous man po yung pag-suporta natin sa aming Project TikTok, yung isang beneficiary namin na grade 5 pupil sa isang barangay sa Bulusan, na kung saan nabibigay kami ng mga school supplies and pabaon sa kanya. Hanggang sa mag-grade 6 po ito, suporta namin. So, sa iba-ibang municipal police station, mayroon din po nito, kailang iba-ibang tema o iba-ibang title ng Project Tanglaw. Ano? Opo, Project Tanglaw. And isa pa po, yung sinabi ko nga po kanina, yung upcoming activities namin in line with the Kabataan kontra Kriminalidad sa Bulusan po ay magkakaroon nito sa February 28. And isa rin po sa project ng best practice ng PICAD section ng Bulusan ay ang Shoot for your dreams, not for drugs. So, itong project na to ay na-launch na or na-implement na nung nakaraang taon. Kaya lang yung main beneficiaries nito yung mga elementary levels. So, ngayon po, naipag-coordinate kami sa local government unit ng Bulusan and sa DepEd Bulusan para at least ma-mobilize natin yung mga high school students natin para mag-participate dito. Sa katunayan nga po, yung mga ibang schools nga po parang sa Santa Magdalena and Gubat, parang nag-signify na rin po para maging part nitong programa na to. Anong program yun, partner? Ano po to? Shoot for your dreams, not for drugs. Ano ang mga magiging activities? So, more on basketball tournament po ito. Pero, and at the same time, meron din pong mga kadnak, mga dialogue, lalo kung mga during spare times nila. So, ito magandang platforms din ito para sa ating kampanya laban sa children's basketball tournament, parang yes, Arogayan. Yun po. So, magandang din to dahil naisip din ito ng aking kabady, si Police Staff Sergeant Bobby Iscanio. So, malaking tulong ito. So, kaya naman po kaninang umaga, alas 10 ng umaga sa parting San Rafael, nag-conduct naman po kami ng Comelec checkpoint. Pero bilang party ng Valentine celebration, nagbigay naman po kami ng bulaklak sa ilang mga motorista, and yung part na yon, yung mga indigent, binigyan din namin ng rice packs. So naging maganda naman po yung feedback ng mga commuters natin sa ating kapulisan sa Bulusan. So yun naman po, Master. Kung magayunon, nagkaigos sin checkpoint, nagtaonin burak, asin grocery, bugas ang pigtaonin da, no? O magayunon, ang sa inda po na pagdaos ka na inaapod niya to na Valentine's Day, mga pulis kasanggayahan sa iba-iba na mga police station. Ano po? Sige, pasiring na kita. Sasaro pa niya to na kaibahan ang Donsol Municipal Police Station. So, maray na hapon po sa mga manonood po.
kang Bicol Sorsogon TV, asin sa kairibahan ko pong mga PCO, ma'am and sir, at sa kapwa ko po PNCO. Ako po pala si Patrolman Renz Gerald Triñanes. In behalf po kan samuyang isnapit na OIC, Police Captain Alwin M. Latonio. Ngunyan po ang sa samuyang operational accomplishment po, kang nakaaging January, igwa po kitang illegal gambling, sa illegal fishing and logging. At nung nakaaging January 31 man po, nagkaigwa po kita ki bypass operation na nagresulta po sa pagkakadakop kan sarong individual. Asin niyan na February 9 po, igwa man po kita sa surrender loose firearm po. At sa padagos man po sa tuyang police visibility, asin Comelec checkpoint po sa samuyang AOR. Asin sa samuyang PICAD compliance man po, asin accomplishment. Padagos po sa tuyang barangay and school visitation po sa Dunsol. Asin pigpapaigting po ang padagos na ang gibo kang pulis na pigpapakita ta sa community kung paano kita magtrabaho, asin para makuha taan sa indang suporta po, Master. Asin sa maabot man po na February 26 po, magkakaigwa man po ki Peace Rally and Covenant signing sa Dunsol po. Asin inimbitahan ko po, Master, isingit ko na po. Sige. Since season po kang butanding niyan po sa Dunsol, inimbitahan ko po ang gabos na kung may oras po kamo magduman po kamo, kasi sa ngunyan po bisi yun sa tuyang mga tourist police, kasi araw daw po dakulon po sa tuyang mga turista. May mga sighting na may nagkakaigwa man po, pero bibihira pa po. Dahil po siguro sa panahon po. Panahon ng klima. Oral daw po sa iba-ibang nasyonalian sa tuyang mga bisita po, Master. Pero ang kagayunan kan mga turista niya to, mga kabarangay diyan sa Dunsol, maski dahil sinda nakahiling dahil nga ni sa panahon kan ang kadagatan pag mabalod dahil man talaga yan nakakahiling kay ang kibutanding. Pero minsan pepersa na magpadagat ang mga turista. Maski dahil sinda kasiguruhan na makahiling. Pag-abot ninda sa dagat, nag-enjoy sinda na maglataw-lataw sa bangka. Pero ang iba, nakatsempo talagang amazing ang sabi nila, amazing sa kan mga turista. Magayunon din magburbantay sa tourist police diyan sa Dunsol. Talagang ang nahihiling mo ang kaugmahan kan sa tuya ng mga local and foreign tourists na nagbibisita diyan po sa Banwaan in Dunsol. Bako sinda after na makahiling sa butanding mismo. Lagad siguro parte na kan sa Indian na kultura na magdayo sinda sa ibang lugar. Makaabot sa nagsasarong lugar, maugman na sinda. Kaya nga ni turista sinda, no? Sige partner, may iba pa kita nakaragdagan diyan sa impormasyon diyan sa Dunsol. Sa ganyan po, amo na lang po yun, Master, na ang sa kuyang may sasabi po. Maraming salamat po. Sige, salamat tunon po sa tuwing nakaibahan dyan si Police Patrolman Triñanes kan Dunsol Municipal Police Station. Pasiring na kita sa sarupan niya to na kaibahan alin po dyan sa First Mobile Force Provincial Mobile Force Company. Ma'am, magandang hapon po. Hello po. Sa ngalan po ng aming butuhing Force Commander ng Sorsogon First Provincial Mobile Force Company, Police Lieutenant Colonel Joseric Ornopia de la Peña. Ako po si Police Lieutenant Veruela Quezea, Admin Officer ng First PMFC. Nais ko din po ibahagi sa inyo yung several accomplishment ng nagawa ng kampanya from the last week of January until today na month of February. Ang una-una po sa Police Community Relations, noong February 8 and February 1 po, nagkaroon po tayo in celebration of Zero Waste Month. Nagkaroon po ng
coastal cleanup drive and also mangrove tree planting sa Barangay Rizal, Gubat, Sorsogon. Kasama po yung BFP, BJMP, Philippine Army, Philippine Coast Guard, and Organization of Women Sector and some youth po. Also, in addition po, hindi din po magpapahuli yung RPSB or Revitalized Police sa barangay po, kung saan nais nilang iparamdam at ipaabot sa mga barangay na kung saan sila ay na-assign yung presensya at kagustuhan ng pulis, ng mga kapulisan na tumulong talaga sa komunidad. In a simple way of providing area security for the installation of Wi-Fi sa Barangay Kabiguhan and Barangay Dita. Also, for the construction and renovation of the houses of those identified poorest of the poor. Kaya masaya na sa mga simpleng bagay nakakatulong tayo sa mga basic needs na pwede nating maibigay sa ating kapwa. Also, as we always do from our daily and weekly activities, we always conduct preventive patrol, internal security operations, beat and motorcycle patrol, and yung ngayon po yung Comelec checkpoint in coordination with the Pilar and Gubat Municipal Police Station. Also, yung makonsider talaga namin na major accomplishment ang hindi lang po isa, dalawa, kundi tatlo pong communist terrorist group surrendery dating January 20 to January 24 po. So, yun po talaga yung makonsider namin na sana po marami pa tayong mga kababayan na matulungan and magkaroon ng peace sa mga kabahayan sa simpleng pamamaraan na walang halong violence at saka kriminalidad. From doon, ma'am, sa sinabi mong period, ilang CTG na po, ma'am, ang napabalik natin? 3 po. 3? Oo. Yes po. Halos mag-iisang buwan lang. Opo. So, still counting. Opo. So, sana tuloy-tuloy ang ating mga kapulisan sa first and second mobile force company sa paghihikayat, ma'am, sa ating mga kasamahan na sabihin natin talagang naligaw ng paniniwala. Sige, ma'am, gamitin natin itong ating pagkakataon para hikayatin po sila na magbalik loob. Sa atin po mga kababayan, sa inyo pong hindi lang po sa inyong kabuhayan, kundi sa ngalan din po ng inyong mga families and for the future ng mga anak po. Mahalaga po talaga na tayo ay magtulong-tulong para maibalik natin at matulungan natin yung bansa natin sa progresibo at maayos na pamamaraan. Kaya ako po ay nananawagan na kung sino pa po yung gustong mag-surrender, wala pong wala pong problema yon. Pwede po kayong lumapit sa kahit anong ahensya ng gobyerno, lalong-lalo na po sa amin sa Philippine National Police, mapa municipal station man yan, provincial police office, or kaya sa mga mobile forces. Kayo po ay welcome and andito po kami handang tumulong sa inyo at gabayan kayo upang matulungan kayo na hindi lang maiahon yung buhay nyo, kundi magkaroon ng productive na pamumuhay po. Sige po. Thank you very much kay Police Lieutenant Kezia Veruela ng 1st Provincial Mobile Force Company. And ngunyan mga kabarangay, padagos kita sa satuyan ng programa, pasiring po kita sa Sarupanyato na kaibahan. Hali po dyan sa Barcelona Municipal Police Station. Maray na adlaw po sa gabos na naginanyog. Asin sa mga sa online listeners na po, asin sa radios, maray na hapon po sa gabos. Sa Barcelona po, ipadagos ko po ang sabi kanina ni Lieutenant Berzuela na kung saan
tunay po yan na ipapaalagta po ang serbisyo sa ng gobyerno sa mga sa mga kanayunan. Sa amon po igwaman po kaming citizen nag-surrender kan niya na pa lang simana. So according sa iya, diot naman lang talaga sa taas. So marayunon po ini, harayon na po ang naabutan ng Sorsogon kung kan dati pa. So very peaceful na po ang Sorsogon. So iyan po ang sarutoy ang dakulaong accomplishment na pinagturabang-tabangan sa nakaaging mga panahon. Sa sa Barcelona po igwad man po kita ning 3 other wanted na nakuha. Nag-serve po ang sa indang warrant, may sarong phishing, as in igwa man po saro pong pag-implementar sa gun ban, saro po na surrendered na firearm. Sa niyan po na Valentine's po na selebrasyon, kanina po naghatag man kaming mga sa mga commuters halagad at yan na hapon po igwan naman gihapon po na programa kautuwang po ini ang lokal na gobyerno kan Barcelona, as in ang segundo distrito po sa pamamayo po ni Congressman Hugo Cortez. Inano po magkakaigwa po ni another celebration po ini. Siguro at yan pong alas 5 para sa impormasyon po kan Gabos na maagi haling Gubat Barcelona to Bulusan, sigon man Bulusan to Gubat. Magkakaigwa po kitang rerouting lalo na po sa mga light to moderate na light vehicles at mga motorsiklo, magkaka-rerouting kita. So agad ko po ang sa indong kooperasyon na magsunod kita sa mga ipapatupad na dyan para man po ini sa Tongabos. Bakod lang po yan, isingit ko tabi Boss Mike, sa 24 magkakaigwa ki concert. So ini po dadaluhan sa mga national na artists, sina Bugoy Drelon ata kundi ako nasala or Michael Pangilinan ba ito. So iyan po medyo dakula po na event. So sa mga gustong maghiling po, pagirumdum lang po na sana dahil nata po tagdarahon ang mga aki na dahil man para sa indang mga kaligtasan buda magsunod po sa mga polisiya or sa mga ipapasunod tang mga batas dito kay ma-rerouting na naman po kita. Tapos para ma-enjoy po kan Gabos, please kuhanin po ang sa dirindong safety. So yan naman Boss Mike sa February 24 ang bako man po ini parte kan mga ini na mga political rally. Yung sa iling ko po hindi po kasi ang ngayon po is hindi pa campaign period ng local. So wala pa pong lahat ng campaigns po is hindi po pinapayagan yan ng COMELEC. Ito po ay naka-schedule na activity po ng ng LGU. Opo. So ang venue po sa Barcelona Ruins. Doon mismo sa may sa may tapat ng simbahan. Opo, sa mismong tapat ng simbahan. So i-close natin 'yon ng February 24 ng umaga, magkaka-rerouting na po tayo. At saka may isa pa doon na sa Barcelona, yung bridge. Sa Vintage Bridge. Vintage Bridge na marami na rin dumarayo at nagpapapicture. So thank you very much sa tuya po na Chief of Police na Barcelona, si Police Captain Jude Nario. Ngunya naman mga kabarangay, sa maugmahon ako na nahihiling ini. Bako sa nanaliwanag ang sa kuya na paghiling. Alagad na inspire kita, lalong-lalo na sa mga PNCO man na talagang rose from the rank ang apod sa Indo rose from the rank, talagang hali sinda sa patrolman o sa PO1 ngunyan talagang bago man magretiro nagkaigwa na nin ranggo na halangkaw. So congratulations sa imo Sir Peña. Sige po. Ngunyan siya po ang Deputy Chief of Police Irusin Municipal Police Station. Okay. Thank you, Mike. Sa mga Chief of Police na kawarap ko ngunyan, kay Lieutenant Beruela, Representative ng First PMFC, ang mga PNCOs na nyarawan didi, Diyos maray na hapon. Sa ngarang kan sa kuyan Chief of Police, si Police Major Voltaire Pedido. Ako po ang Deputy Chief of Police kang Erosin MPS.
Sa gabos po na naghihinanyog kay ni pong Pulis Kasanggayan in Focus, Diyos maray na hapon po sa inyo gabos, as in Happy Valentine's Day. Opo. Unahon ko tabi Mike, itong pikad activity na pigigibo kan lambang mga station na oral daw na pigigibo as in na activity na ito pong barangay visitation, school visitation, and then dialogue sa mga barangay. And then ito din na pag-distribute ng mga IEC materials. Sarap po ito sa mga activity kang mga PCR na pinagkakabalan oral daw. And then kanina Mike, nagkaigwa po ni Harana sa Tinampo. Yan. During checkpoint, naghatag po kita kay mga burak instead na citation ticket. Yan. Burak ang pinaghatag muna naton sa mga violators. And then kang February 13, nagkaigwa naimbitaran man po ang Erosin MPS na saro sa mag-lecture kay ni pong anti-illegal drug advocacy campaign na ginanap duman sa Galiano sa National High School. And then kang February 11, nagkaigwa po ng simultaneous of lambaklas. Pinanginutan po ini kang Comelec officer, kang Erosin, and then ang naging rule po digdikan sa tuyang mga kapulisan ay po ang mag-security, as in pinagharali itong mga illegal na nakadukot, lalo na ito duman sa mga puno, sa mga kahoy na talagang mahigpit na pinagbabawal na magkaag o magtakod ng mga streamer na pinagbabawal po yan. And then ang mga operational activities naman po kang Erosin, ito po na Comelec and dictated checkpoint. Kabos man po ini pigigibo kan mga station, pero mas madugo-dugo itong mga station na along the highway, na along Maharlika Highway, talagang babad talaga ang sa tuya mga kapulisan, lalo nang wala na ning mga kahoy na masirungan, malilindungan. And then ito po na pagpatrolya naton, Aldaw Bangi, 24/7 ang ikot-ikot kan sa tuyang mga mobile patrol sa sentro kasi paglaog man sa mga barangay. And then itong paglatag kin mga personnel duman sa mga matawong lugar para maiwasan ta ito po na mga mabiktima kan mga masamang elemento. And then ito pong initiative kan sa tuyang provincial director, itong anti-criminality defense system. Kung saan mag-identify kita sa sarong barangay, sindo man kita magkakandak ni 2 oras na activity. Banggi po iyang gigibuhon Mike. And ipapadagos ko tabi Mike ang paghatag ng updates ito po sa operational accomplishment kang Erosin. Kang January 16, nakaigwa po ng by bus operation ang Erosin. And then sa barangay Makawayan, Erosin Sorsogon. And January 16 din, arrested din ng other wanted person for the crime of murder. And January 21, arrested din another wanted person for the crime of direct assault. January 25, arrested kang saro na regional most wanted person, CTG ni Mike. PCR listed po ni Mike for the crime of rebellion. May may armas na nakwa. January 26, arrested din another wanted person for the violation of 9165. February 2, arrested municipal most wanted person, nabibilang naman siya sa rank number 1 for the crime of frustrated murder. February 3, arrested naman po municipal most wanted person, nabibilang naman siya sa rank number 2 for the crime of frustrated murder. And February 6, another arrested naman, municipal wanted, nabibilang naman siya sa rank number 3 for the crime of frustrated murder. And February 7, yun po ini so revitalize Katok, Uplan Katok, ay po kitang nag-surrender ning saro na gun holder duman sa Erosin. And February 8, arrested naman ining former CTG with warrant of arrest. And February 10, other wanted person naman for the crime of less serious physical injuries. And February 11, nagapo-surrender po kita ni sarong CTG personality. And February 11,
igo naman po kita ning bypass operation sa saro naman na barangay duman sa Erosin. Kaya magayunan ng accomplishment kang Erosin PS Mike saro na pinagmamalaki ini kang Erosin, and kung hilingon ta sa datos kang mga ang Erosin nasa top po ang Erosin. Saro nasa top. So yaon po nagiging dahilan sa kuyang update. Salamat. Nagiging dahilan iyan mga kabarangay, iyan pagdakol ang accomplishments kan saro na lugar, nahihiling man po iyan sa rating, unit performance rating, natitipon po iyan sa Sorsogon, kabilugan kan Sorsogon PPO, naangat man po ang rating kan bilog na probinsya, ang Sorsogon Police Provincial Office. Pag arugayan kay higos ang nasa baba, nagkakatiripon iyan, nagiging top man or halangkaw ang rating kan Sorsogon Police Provincial Office mismo. So mga kabarangay, sa tuya na baka may idadagdag pa sa tuya ng mga kaibahan, pasiring ulit kita sir sa Castilla Municipal Police Station para sa karagdagan impormasyon bago po kita magtapos kan sa tuya ng programa. Okay po, since po nasa election period na po tayo ngayon, no? So simula po January 12 hanggang June 11. So may pong pinagbabawal. Meron po tayong tawag na gun ban. Opo. Okay po. So pinapalahanan ko po mga individual, kahit po kayo may lisensya, may pong pinagbabawal ang magdala po ng baril o kahit ano pong deadly weapon outside po sa kanilang residency. And pinapayagan lang po, yung mga authorized lang po is yung ating pong mga uniform personnel and mga pili pong government official and yung pong mga naprobahan po na nag-apply po ng exemption po sa gun ban. So please po, mahigpit po ang aming pong checkpoint po natin, yung Comelec checkpoint para po implement nga po itong gun ban. Opo. And pinapalanan ko rin po yung ating mga botante na maging matalino po sa kanilang pagboto kasi po yung boto po nila is ito po yung magiging ano po natin para sa magiging future po ng ating bayan. So wag po nilang ibebenta po yung kanilang boto. So yun lang po. Sige, thank you very much sir sa Castilla. Pasirin kita sa Gararay sa Ahuban. Gusto ko rin pong ipaabot sa lahat ng commuters. Hinihingi po namin ang inyong kooperasyon at pag-unawa sa lahat ng isinasagawang checkpoint, hindi lang po dito sa ating probinsya kundi sa lahat po ng munisipyo na kung saan halos 3 beses tayo nagkakaroon ng checkpoint, kaya yung po medyo konting abala na naidudulot sa ating commuters, pero ang kalalabasan naman po nito, ang magiging resulta po nito na is magiging mas mapayapa, tahimik, at magkakaroon po tayo na sana magkaroon tayo ng malinis na eleksyon sa darating na May. Yun lang po at maraming salamat. Sige, bako lamang po sana mga kabarangay, ito na mga badil, mga deadly or bladed weapon ang ipinagbabawal na mahiling sa checkpoint. Kung mahiling man po, maski ito nakawatan na badil-badil, pwede po kamo, ito na mga replika, pwede po kamo sitahon or dakupon kan sa tuyo na mga nagmamando dyan po sa checkpoint. Sige, pasiring sa Gararay kita sa kasiguran. Sa kasiguran po, niyan po, continuous po sa tuyang checkpoint po, So, paalala lang po sa mga motorista po, konting abala lang po at para man po sa indo yan. Sige, thank you. Since sa Bulusan? Lahat naman po na bigay na po lahat relative sa pag-implementar ng mga Comelec checkpoint relative sa ngunya na Comelec period. So, emphasize ko lang po yung sa mga social media activities natin, social media awareness natin, yung mga hotlines natin, hotline number ng bawat municipal police station. Kung may mga alam naman po kayo na mga krimen o mga wanted persons na mga pinopost ng bawat municipalities, pwede naman po kayo makipag-ugnayan kahit na hindi ito sakop ng isang municipality, dahil halimbawa sa Bulusan mayroon pong naipost kami
And pwede naman po ninyo report ito sa ibang municipality and with proper coordination po. So, ingat lang po tayong lahat. Sige, thank you very much. Pasiring naman kita sa Girari sa Donsol. Sa muli po, kagaya po ng sinabi ng aking mga kasamahan, maging cooperative lang po tayo during checkpoint para po magkaroon tayo ng malinis at matiwasay na halalan po this May po. Salamat po. Sige, and balik tayo sa First PMFC. Bilang karagdagan po, always lang natin i-develop in mind na parating sundin yung kung anong nakapalob sa ating batas para walang problema at parating magdasal. Sige, thank you po. And sa Barcelona? Yun nga po, kapag po may ating krimen or kaanuman kinahinalang bagay, agad ran po itong itawag, wag lang po i-post at i-live. So para po sa agarang action, 0998-598-6063, Barcelona hotline po. Maraming salamat. Okay, thank you. Asin sa Irusin. Thank you, Mike. Paalala lang tabi sa gabos ng mga biyahero, mga travelers, lalo na itong mga nagmumotor. Lalo na baga ang Irusin, halabaan sa sakupan sa along Maharlika Highway ay kadakol ning mga aksidenteng na nangyayari sa among lugar. Kaya paalala tabi na mag-doble ingat po kita. Asin maggamit kita ng helmet, asin kung ano pang mga proteksyon na gagamitin natin para maiwasan natin ang satuyang lawas na kita magkaigwa ng injury. Yun lang, Mike. Thank you. Okay, thank you very much sa Irusin Municipal Police Station. Asin sa pangaran po mga kabarangay kan sa tuyan ng mga nag-aarantabay kan sa tuyan ng programa diyan sa PICAD SOR PPO kay Ma'am Rhea Floral de Falcotelo sa pamamayo po ni Police Major Arwin C. Destacamento, asin kan sa tuya po na Chief Clerk si Police Executive Master Sergeant Ronnie Sanchez, asin sa iba pa yato ng mga kairibahan dyan sa namatunon sa pag-antabay sa tuya na programa. Siring man po kay Rose Adams kan First PMFC, asin kay Arvin Magtibay dyan man po sa Sorsogon PPO ang sa tuya po na media team, membro ini kan media team si Arvin Magtibay. So sa pangaran po kan sa tuya na provincial director si Police Colonel Alexi Daniel, ini man po si Police Executive Master Sergeant Mike Espeña, hanggang sa masunod po niya to na programang Police Kasanggayahan in Focus. Picture muna.